Noong umaga ng Hunyo 16, 1992, sa isang pribadong subdibisyon sa Quezon City, ang 28 taong gulang na manugang na si Elena Reyes ay naglaho ng walang bakas. Nang magising ang kanyang asawa, wala na siya sa kanyang tabi. Wala siya sa kusina, sa sala, o sa banyo. Nang buksan niya ang aparador, napansin niyang may ilang damit na nawawala. Ang passbook at selyo na nasa drawer ng tokador ay wala na rin. Ngunit sa ibabaw ng lamesa, may isang asul na talaarawan na nakabukas. Ang huling pahina ay may petsang Hunyo 14. Nakita ko ang babae ng asawa ko. Sinabi ko kay mama. Sabi niya, magtiis ako, pero hindi ko na kaya. Doon, nagtatapos ang talaarawan. Agad na tumawag ng pulis ang asawa. Noong Hunyo 16, 1992, 11 ng umaga, isang ulat ng pagkawala ang natanggap ng Quezon City Police District. Nang dumating ang mga pulis, kalmado ang biyenan. Mukhang umalis ng bahay ang manugang ko dahil sa sobrang pagkabigla sa pagtataksil ng asawa niya. Babalik din yan pagkalipas ng ilang araw. Nang suriin ang bank records, lumabas na noong Hunyo 15, bandang 3 ng hapon, may na-withdraw na 5,015 mula sa account ni Elena. Itinuring ng mga pulis na ito ay isang kaso ng paglalayas. Ngunit hindi naniwala ang mga magulang ni Elena. Hindi ganoong klase ng anak ang anak namin. Kahit gaano kahirap, hindi siya aalis nang walang pasabi. At kung umalis man siya, sa amin siya pupunta. Araw-araw na pumupunta ang ama ni Elena sa istasyon ng pulis. Nilakbay naman ng ina ang buong bansa para hanapin ang kanyang anak. Ngunit hindi na nagpakita si Elena. Sa halip, nagsimulang kumalat ang mga kakaibang tsismis mula sa panig ng mga biyenan. May ibang lalaki daw ang manugang. Ginamit lang niyang dahilan ang pagtataksil ng asawa para makipagtanan sa lalaki niya. Nagalit ang mga magulang ni Elena. Bakit ninyo sinisiraan ng ganito ang anak namin? Ngunit ang tsismis ay kumalat na sa buong komunidad. Lumipas ang 1 taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon ang lumipas. Hindi pa rin nagpakita si Elena. Pagkalipas ng 6 na taon, nag-asawang muli ang kanyang asawa dahil sa presumptive death. Legal nang itinuring na patay si Elena. Ang kanyang biyenan ay nanatili sa bahay na iyon. Tanging ang mga magulang na lang ni Elena ang nag-aalay ng pagkain sa kanyang kaarawan bawat taon sa pag-asang babalik siya balang araw. Lumipas ang 18 na taon. Noong tagsibol ng 2006, isang tawag ang natanggap ng Quezon City Police District. Nanginginig ang boses ng isang 68 taong gulang na babae. Hello po. Alam niyo po ba, yung kaso ng pagkawala ni Elena Reyes, 4 na taon na ang nakalipas. Ako po yung dating kasambahay sa bahay na yon. Nagtanong ang investigador. Ano po ang maipaglilingkod ko? Yung silong po. Pakisuri ninyo ang pader sa silong. Kinuha ng investigador ang lumang file ng kaso. Makapal na ang alikabok nito. Bakit po ngayon lang kayo tumawag? May lung cancer na po ako. Terminal na. Bago ako mamatay, gusto ko lang pong sabihin ang totoo. Nag-issue ang korte ng search warrant. Noong Mayo 15, 2006, ang mga pulis at forensic team ay nagtungo sa silong ng bahay na iyon. Kalmado si Victoria de Leon, ang biyenan. Gawin ninyo ang gusto ninyo. Kahit sirain nyo pa ang pader, wala kayong makikita diyan. Sinuri ng forensic team ang pader ng bodega sa silong. Makapal ang pagkakapahid ng yeso. Dito tayo magsimula. Pagkalipas ng 1 oras, sa ilalim ng yeso, lumitaw ang isang pader na semento. Sinimulang butasin ang semento gamit ang electric drill. Bandang 2 ng hapon, nabutas ang pader. Tinutukan nila ito ng flashlight. Sa kabila ng butas, may makitid na espasyo. At sa dilim, mayroong isang bagay. Napahinto sa paghinga ang isang miyembro ng team. May tao. Pinalaki pa nila ang butas. At ang kanilang natuklasan, sa loob ng 4 na taon,
Si Elena Reyes ay hindi kailanman umalis sa bahay na iyon. Nasa loob siya ng malamig na pader. Napaluhod si Victoria de Leon sa kinatatayuan niya. Agad siyang inaresto sa araw na iyon. Ano nga ba ang nangyari noong gabing iyon, 14 na taon na ang nakalipas? Bakit ang isang matalinong babae na nagtapos sa isang kilalang unibersidad ay natagpuan sa loob ng pader? At bakit nanahimik ang biyenan sa loob ng 14 na taon? May pahiwatig sa tala-arawan, sabi ni Mama. Magtiis ako, pero hindi ko na kaya. Ano ang ibig sabihin ng linyang ito? Ang prescription period ng kaso ay magtatapos sa Hunyo 2007. Kaunti na lang ang natitirang panahon. Makakamit kaya ang hustisya? Noong hapon ng Hunyo 16, 1992, isang agarang pagpupulong ang idinaos sa QCPD. Ang investigador na si Detective Cruz ay isang 45 taong gulang na veterano, isang 28 taong gulang na babae, ang nawala ng walang pasabi. Hindi ito paglalayas. Ngunit ang problema ay walang anumang ebidensya. Kahit kumuha sila ng fingerprints, puro sa pamilya lang ang mga nakita. Wala ring senyales ng sapilitang pagdukot. Muling ipinatawag ni Detective Cruz ang asawa. Si Marco de Leon, 31 taong gulang, ay isang manager sa isang malaking kumpanya. May nangyari ba noong gabi, bago nawala ang misis mo? Wala po. Pagkatapos kumain ng hapunan, ginawa namin ang aming mga gawain at natulog na. Nalaman daw ng asawa mo ang tungkol sa iyong pagtataksil. Saglit na napakagatlabi si Marco. Opo, mukhang ganoon na nga po. Pero hindi kayo nag-usap? Hindi ko po alam kung paano sisimulan. Sumunod na kinapanayam ang biyenan. Si Victoria de Leon, 55 taong gulang, ay isang babaeng may mahinahong hitsura. Ano po ang nangyari noong gabing nawala ang manugang ninyo? Kalmadong sumagot si Victoria. Wala pong pinagkaiba sa dati. Pagkatapos kumain ng hapunan, kanya-kanya na kaming ginawa at natulog. Ano po ang kalagayan ng manugang ninyo noon? Nahihirapan siya dahil sa pagtataksil ng anak ko. Ilang araw bago iyon, lumapit siya sa akin at umiyak. Ano po ang sinabi ninyo? Sinabi kong magtiis siya. Huwag niyang isipin ang diborsyo. Sinimulan ng mga pulis ang paghahanap. Isa-isa nilang nilibot ang mga tindahan malapit sa bahay. Ipinakita nila ang litrato ni Elena, ngunit walang nakakita sa kanya. Tumawag sila sa mga kumpanya ng taxi, ngunit walang nangyari. Paano namin maaalala kung sino ang mga pasahero namin noong gabing iyon? Pumunta sila sa bangko. Ito ang branch kung saan na-withdraw ang Aliman 50,000. Naaalala niyo po ba kung sino ang nag-withdraw gamit ang passbook na ito noong Hunyo 15, bandang 3 ng hapon? Umiling ang empleyado. Hindi po namin matatandaan. Basta't may dalang passbook at may pirma, ipinapalagay naming siya ang may-ari. Ibig sabihin, posibleng may ibang kumuha ng passbook at pera ni Elena. Kinausap nila ang mga kaibigan ni Elena. Iisa ang sinabi ng mga kaibigan niya sa kolehiyo. Hindi basta-basta maglalaho si Elena. 3 araw bago siya nawala, tumawag siya sa akin. Sabi niya, niloloko siya ng asawa niya at pinayuhan siya ng biyenan na magtiis. Nagtanong siya, anong gagawin ko? Anong sinabi mo? Sinabi kong harapin niya ito ng buong tapang. Sabi niya, mukhang iyon na nga ang dapat kong gawin. Bumalik si Detective Cruz sa bahay ng mga De Leon. Nagpasya siyang suriin muli ang bahay ng mas masinsinan. Ginalugad niya ang bawat sulok ng bahay. Sala, kusina, banyo, at maging ang silong. Maluwag ang silong, may bodega, at espasyo para sa water heater. Sa isang pader, may mga nakasabit na gamit, at sa kabila, mga nakatambak na gamit. Kailan po ito ipinaayos? Sumagot si Victoria. Mga 1 buwan na po ang nakalipas. Nasira po ang water heater kaya pinalitan namin ng bago. Ipinagawa niyo rin po ba ang pader? Opo, medyo nasira po kasi ang pader habang inaayos, kaya pinapahiran namin ulit ng yeso.
Kinatok ni Detective Cruz ang pader. Wala namang kakaiba. Pagbalik sa istasyon, tinawagan niya ang kumpanya. Kayo po ba ang nag-ayos sa bahay ni Ginang Victoria de Leon sa Quezon City? Opo. Nagpalit po kami ng water heater. Pinahiran niyo rin po ba ang pader? Pader po? Hindi po. Water heater lang po ang pinalitan namin. Napakunot noo si Detective Cruz. Sigurado po kayo? Opo. Plumbing po ang aming serbisyo, hindi interior design. Sinabi ng biyenan na ang kumpanya ang nagpahid sa pader, ngunit sinabi ng kumpanya na water heater lang ang kanilang pinalitan. Sino ang nagsisinungaling? Muling bumalik si Detective Cruz sa bahay. Kinausap niya si Victoria nang silang dalawa lang. Sinabi po ng kumpanya na hindi sila ang nagpahid sa pader. Saglit na natigilan si Victoria, ngunit agad ding bumalik sa pagiging kalmado. Ah, ganoon ba? Baka nagkamali lang ako ng alaala. Kung ganoon, sino po ang nagpahid? Hindi ko na matandaan. Baka ako na rin. Medyo madumi na kasi ang pader kaya pinahiran ko ng kaunting yeso. Kayo po mismo? Oo, medyo marunong ako sa mga ganyang bagay. Ako na mismo ang gumagawa kapag may kailangang ayusin sa bahay. Hindi na nakapagtanong pa si Detective Cruz. Nakipag-usap siya sa kanyang kasamahan. Subukan kaya nating sirain ang pader sa silong? Makakakuha kaya tayo ng warrant? Walang ebidensya. Ang tanging basehan natin ay ang sinabi niyang pinahiran niya ulit ang pader. Sa huli, hindi natuloy ang paghahanap sa silong. Samantala, nagsimulang magpakalat ng ibang tsismis ang panig ng mga De Leon. Si Elena Reyes daw ay may problema sa mga lalaki. Ginamit lang niyang dahilan ang pagtataksil ng asawa para makipagtanan sa ibang lalaki. Mabilis na kumalat ang tsismis. Nang marinig ito ng pamilya ni Elena, nagalit sila. Ang ama ni Elena ay personal na pumunta sa bahay ng mga De Leon. Anong kalokohan ito? Talagang desidido kayong sirain ang pangalan ng anak ko? Kalmadong sumagot si Victoria. May ebidensya ka ba? Paano ko pipigilan ang sinasabi ng mga tao? Nagsimulang mag-imbestiga ang pamilya ni Elena sa sarili nilang paraan. Halos 1 buwan silang naghanap, ngunit walang nahanap. Unti-unti ring humina ang investigasyon ng pulisya. Pagkalipas ng 2 buwan, natabunan na ito ng ibang mga kaso. Pagsapit ng Agosto 1992, araw-araw na pumupunta ang ina ni Elena sa istasyon ng pulis at nagmamakaawa. Parang awa niyo na. Hanapin niyo ang anak ko. Labis na naaawa si Detective Cruz. Isang araw, isang di inaasahang impormasyon ang dumating. Ang dating kasambahay sa bahay ng mga De Leon ay pumunta sa istasyon. Siya si Aling Lourdes Santos, isang 52 taong gulang na ginang. Ako po, yung dating nagtrabaho sa bahay ni Gneng, Victoria de Leon. May nakita po akong kakaiba. Sumandal si Detective Cruz. Ano po ang nakita ninyo? Noong kalagitnaan po ng Hunyo. Sinabihan ako ni Ma'am na huwag bumaba sa silong. May inaayos daw. Tapos po, pagkalipas ng 1 linggo, bumalik ako. Pagbaba ko sa silong, bagong pahid ang pader sa bodega. Mukhang bagong lagay ang yeso, pero medyo baku-bako. Hindi mukhang gawa ng propesyonal. Tinanong, niyo po ba si Ma'am? Tinanong ko kung sino ang nagpahid ng pader. Sabi niya, ang kumpanyang nag-ayos daw. Kakaiba po ba yon? Tumango si Aling Lourdes. Nakita ko po kasi ang mga taga-kumpanya. Inayos lang nila ang water heater at umalis na. Muling bumalik si Detective Cruz sa bahay. Nagpatotoo po si Aling Lourdes Santos. Pagkatapos mawala ng manugang ninyo, ipinapahid niyo raw ang pader sa silong. Kalmado pa rin si Victoria. Ano naman ngayon? Krimen ba ang magpahid ng pader? Mayroon po bang isang bagay sa likod ng pader na iyon? Napatawa si Victoria. Para ka namang nanonood ng pelikula. Kung gusto mong sirain, magdala ka ng warrant. Wala nang masabi si Detective Cruz. Sa huli, huminto ang investigasyon. Natapos ang taong 1992, hindi pa rin nagpakita si Elena at nanatiling hindi nalutas ang kaso.
Lumipas ang 3 taon. Tumatanda na ang mga magulang ni Elena. Bawat taon, sa kaarawan ni Elena, naghahanda sila ng maliit na salusalo sa pag-asang babalik ang kanilang anak balang araw. Ngunit hindi na bumalik si Elena. Pagsapit ng 1998, 6 na taon na siyang nawawala. Nag-asawang muli si Marco. Isang 26 taong gulang na kasamahan sa trabaho. Nag-asawa siyang muli pagkatapos ideklarang presumptively dead si Elena. Nagalit ang mga magulang ni Elena nang marinig ang balita. Hindi pa natin alam kung buhay o patay na ang anak natin. Paano siya nakapag-asawang muli? Ngunit wala silang magawa sa legal na paraan. Legal nang patay si Elena. Pagsapit ng 2000, isang bagong milenyo ang sumikat. Lumipas ang 2002, 2003, 2004, pagsapit ng 2005, 10 taon na siyang nawawala. Ang mga magulang ni Elena ay nasa 70s na. Ngunit malinaw pa rin sa kanilang alaala ang kanilang anak. Samantala, ang mga De Leon ay nanatili sa bahay na iyon. Si Victoria ay 68 na. Ang silong ng bahay ay nanatiling ganoon pa rin. Ang pader na pinahiran 15 taon na, ang nakalipas ay ganoon pa rin. Matagal nang umalis si Aling Lourdes sa bahay na iyon. Umalis siya noong 1993. Mula noon, sa ibang bahay na siya nagtrabaho. Ngunit paminsan-minsan, naaalala niya ang pader na iyon. Noong taglamig ng 2005, nagpa-check up si Aling Lourdes. Hindi maganda ang resulta. Matapos ang masusing pagsusuri, natuklasang mayroon siyang lung cancer. Nasa stage 3 na. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Aling Lourdes. Habang papalapit ang kamatayan, marami siyang pinagsisihan. Isa na rito ang pader na iyon, 20 taon na ang nakalipas. Sana mas naging mariin ako sa mga pulis noon. Sumapit ang 2006. Nagsimula si Aling Lourdes sa chemotherapy. Ngunit, hindi ito gaanong epektibo. Ayon sa doktor, mayroon na lang siyang 6 na buwan hanggang 1 taon. Nagdesisyon si Aling Lourdes. Bago mamatay, kailangan niyang gumaan ang kanyang konsensya. Noong Abril 2006, pumunta si Aling Lourdes sa QCPD, pagkalipas ng 13 taon. Noong 1992, tila binura siya sa mundo. Ito ba ay isang perpektong plano ng kanyang mga biyenan? O talagang umalis siya? Ngunit pagkalipas ng 14 na taon, isang tao ang nagpasyang basagin ang katahimikan. Isang babaeng hindi na makayanan ang bigat ng kanyang konsensya ang kumatok sa pinto ng istasyon ng pulis. Ano nga ba ang nakatago sa likod ng pader na iyon? Noong Abril 24, 2006, 10 ng umaga, bumukas ang pinto ng QCPD. Pumasok ang 6 taong gulang na si Aling Lourdes, nanginginig ang mga kamay. Dito po ba ang investigation unit? Ano po ang maipaglilingkod ko? May ibibigay po akong impormasyon tungkol sa isang kaso, 6 na taon na ang nakalipas. Ang kaso po ng pagkawala ni Elena Reyes noong 1992. Maya-maya, bumaba si Detective Santiago. Siya ay 31 taong gulang. Sabi niyo po, tungkol sa isang kaso ng pagkawala noong 1992, dahan-dahang nagsimulang magkuwento si Aling Lourdes na siya ang dating kasambahay, na bagong pahid ang pader sa silong, at na nag-report na siya noon sa pulis, ngunit walang nangyari. Bakit po kayo naparito ngayon? Naluha si Aling Lourdes. May taning na po ang buhay ko. May lung cancer ako. Bago ako mamatay, kung hindi ko sasabihin ito, pagsisisihan ko habang buhay. Sigurado po ba kayong mayroon sa likod ng pader? Hindi po ako sigurado, ngunit kakaiba po. Pagkatapos mawala ng manugang, ipinapahid ang pader. Hinalungkat ni Detective Santiago ang mga lumang file. Natagpuan niya ang file ng pagkawala ni Elena Reyes noong 1992. Sa loob, detalyado ang mga tala ng investigasyon. Nandoon ang testimonya ni Aling Lourdes at ang pagdududa sa pader ng silong. Ngunit ang conclusion ay kulang sa ebidensya. Nag-report si Detective Santiago sa kanyang superior.
Isang kaso ng pagkawala 14 na taon na ang nakalipas, pero mukhang may basehan para buksan muli. Gaano katagal pa ang prescription period? Ang prescription period para sa murder ay 20 taon. Pagsapit ng Hunyo 2007, magtatapos na ito, kaya mayroon pa tayong 1 taon at 2 buwan. Kung ganoon, bilisan natin. Puntahan mo muna ang lugar at tingnan. Kinabukasan, pinuntahan ni Detective Santiago ang bahay. Nag-doorbell siya, maya-maya. Binuksan ng 68 taong gulang na si Victoria ang pinto. Sino po sila? Detective Santiago po, mula sa QCPD. May ilang bagay lang po kaming kailangang kumpirmahin tungkol sa pagkawala ng manugang ninyo noong 1992. Sumimangot si Victoria. Bakit ninyo binubuhay ang isang kaso na 14 na taon nang nakalipas? May bago po kaming impormasyon. Labag sa loob na pinapasok ni Victoria ang detective. Noong Hunyo 1992. Pagkatapos mawala ng manugang ninyo, ipinapahid niyo raw ang pader sa silong. Ano naman ngayon? Bakit po ninyo ipinapahid ang pader noon? Dahil madumi. Medyo nadumihan kasi ang pader habang inaayos ang water heater. Pero sinabi po ng kumpanya na hindi nila ginalaw ang pader. Kaya nga ako na mismo ang gumawa. Maaari po bang tingnan ng silong? May warrant po ba kayo? Wala pa po. Pero kung ganoon, hindi pwede. Hindi kayo makakapasok ng walang warrant. Humingi ng search warrant si Detective Santiago sa korte. Ngunit nag-alinlangan ang hukom. Labang tori na taong kaso na iyan. At ang tanging ebidensya ay ang testimonya ng isang kasambahay. Ngunit sapat po ang mga kahina-hinalang pangyayari. Magdala ka ng mas konkretong ebidensya. Naghanap ng ibang paraan si Detective Santiago. Una, hinanap niya ang kumpanyang nag-ayos ng water heater. Mayroon po ba kayong record ng pag-aayos sa bahay ni Gnang? Victoria de Leon noong 1992? Hinalungkat ng may-ari ang mga lumang ledger. Meron po. Mayo 23, 1992. Pagpapalit ng water heater. Nag-ayos din po ba kayo ng pader? Hindi po. Water heater lang po ang pinalitan namin. Sigurado po kayo? Sigurado po. Naaalala ko pa nga ang mga trabahador noon. Gamit ang testimonya na ito, muling humingi ng warrant si Detective Santiago. Malinaw na sinabi ng kumpanya na hindi nila ginalaw ang pader. Ngunit nagsinungaling ang may-ari ng bahay at sinabing ang kumpanya ang gumawa. Nag-isip ang hukom at nag-issue ng warrant. Limitado lang sa pader ng silong ang inyong paghahanap. Noong Mayo 15, 2006, nagsimula ang paghahanap. Si Detective Santiago at 5 miyembro ng forensic team ay nagtungo sa bahay. Kahit may warrant, kalmado pa rin si Victoria. Gawin ninyo ang gusto ninyo. Kahit sirain nyo pa ang pader. Wala kayong makikita dyan. Bumaba ang team sa silong. Sinuri nila ang pader. Makapal ang pagkakapahid ng yeso. Dito tayo magsimula. Maingat na tinanggal ng team ang yeso. Ano kaya ang nakatago sa likod ng pader na ito? Matagal ang pagtanggal ng yeso. Matigas na ito pagkalipas ng 14 na taon. Pagkalipas ng 1 oras, lumitaw ang sementadong pader. Ngunit, kakaiba, ang semento ay mukhang bago pa. Gaano na po katagal ang bahay na ito? Mahigit 20 taon na. Itinayo noong 1980. Pero ang sementong ito ay hindi mukhang 20 taon na. Hindi sumagot si Victoria. Dahan-dahan ding tinanggal ng team ang semento. Gamit ang electric drill, unti-unti nilang binutas ito. Bandang tuong ng hapon, nabutas ang sementadong pader. Sa sandaling iyon, may lumabas na kakaibang amoy. Mayroon dito. Tinutukan ng isang miyembro ang butas gamit ang flashlight. Sa kabila, may makitid na espasyo. Pinalaki pa nila ang butas. Sa dilim, mayroong isang bagay. Hugis tao, parang huminto ang paghinga ni Detective Santiago. Dahan-dahan, palakihin pa. Sinira pa nila ang pader. Ang kanilang natuklasan ay isang mummified na bangkay ng babae. Buo pa ang damit. Isang bestidang bulaklakin.
Sa kanyang buhok, may isang plastic na headband. Dahil sa saradong espasyo, hindi ito nabulok kundi naging mummified. Agad na nag-report si Detective Santiago sa kanyang superior. May nakita kaming bangkay. Mukhang babae. Napaluhod si Victoria. Namutla ang kanyang mukha. Gang. Ang bangkay ay dinala sa crime laboratory. Una, sinuri ang damit. Ang bestidang bulaklakin ay uso noong unang bahagi ng 1990s. At ang pinakamahalaga, ang DNA test. Tinawagan ang mga magulang ni Elena. Humagulgol ang ina ni Elena nang matanggap ang tawag. Nahanap na po ba ang anak ko? Hindi pa po sigurado. Sasabihin po namin pagkatapos ng DNA test. Pagkalipas ng 3 araw, lumabas ang resulta. Nithyoniyo, komaniyo, 100% match. Si Elena. Nga, tumatakbong pumunta ang mga magulang sa istasyon ng pulis. Napaluhod sa sahig ang ina ni Elena at umiyak. Ang anak ko, 10 na taon siyang nandoon. Sinuntok ng ama ni Elena ang pader. Nandoon lang pala ang anak ko. Si Victoria ay ikinulong. Nagsimula ang unang interogasyon. Gang, De Leon, natagpuan ang bangkay ng manugang ninyo sa loob ng pader. Ano ang nangyari? Matagal na nanahimik si Victoria. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Wala akong alam. Anong hindi mo alam? Hindi ko alam kung sino ang gumawa niyan. Walang patutunguhan ang investigasyon. Ipinatawag din ang anak na si Marco. Siya ay 45 na. Alam mo bang inaresto ang nanay mo? Hindi ako makapaniwala. Hindi magagawa iyon ng nanay ko. Noong gabi ng Hunyo 15, 1992, nasaan ka? Nasa bahay po ako. Galing sa trabaho, pagod, kaya natulog ako ng maaga. Kailan mo nalaman na nawawala ang asawa mo? Kinabukasan ng umaga. Wala ka bang narinig na kakaibang ingay noong gabi? Wala po akong narinig. Tinitigan ni Detective Santiago ang ekspresyon ni Marco. Mukhang totoo ngang wala siyang alam. Nagsagawa ng autopsy ang mga medico-legal. Natukoy ang sanhi ng pagkamatay, pagdurugo sa utak dahil sa pagpalo ng matigas na bagay sa likod ng ulo, may malinaw na bali sa bungo. Nakatanggap ito ng malakas na impact. Posible bang nahulog lang? Kung titingnan ang anggulo, hindi ito pagkahulog. Ito ay isang palo mula sa itaas pababa. Ibig sabihin, pinatay siya? Oo, mataas ang posibilidad na ito ay pagpatay. Gamit ang resultang ito, muling kinapanayam ni Detective Santiago si Victoria. Namatay po ang manugang ninyo dahil sa isang palo sa likod ng ulo. Kayo po ba ang pumalo? Umiling si Victoria. Hindi po. Kung ganoon. Sino? Hindi ko alam. Nagpa siya si Detective Santiago na maghanap ng iba pang ebidensya. Muli niyang sinuri ang crime scene. Bumaba ulit siya sa silong. Maingat niyang sinuri ang lugar kung saan sinira ang pader. Sinuri niya ang sahig. Nag-spray siya ng luminol. Nagkaroon ng asul na ilaw. Dugo. Dito siya pinatay. Patuloy na nagsuri ang team. Sa loob ng isang toolbox, may natagpo ang isang lumang martilyo. Nag-react sa luminol ang hawakan nito. Mataas ang posibilidad na ito ang murder weapon. Kinuha ang martilyo bilang ebidensya. Gamit ang mga ebidensyang ito, muling ginipit ni Detective Santiago si Victoria. May nakitang dugo sa sahig ng silong. Doon pinatay ang manugang ninyo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Victoria. Nag-react din sa dugo ang martilyong ito. Ito ang murder weapon. Napapikit si Victoria. Oras na para sabihin ang totoo. Matagal na nanahimik si Victoria. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Nadulas po ang manugang ko sa silong. Nadulas? Opo. Nahulog po siya sa hagdan. Huwag kang magsinungaling. Malinaw sa autopsy ang marka ng palo. Umiling si Victoria. Hindi ko po siya pinalo. Kung nahulog siya, bakit hindi ka nag-report? Natakot po ako. Hindi ko po alam ang gagawin. Kaya itinago mo siya sa pader? Hindi sumagot si Victoria.
Nagpatuloy ang imbestigasyon, ngunit hindi na nagsalita pa si Victoria. Pagkalipas ng 14 na taon, isang manugang ang natagpuan sa loob ng pader. Iginiit ng biyenan na ito ay isang aksidente, ngunit totoo kaya? Mayroon pang isang ebidensya na hindi pa natutuklasan sa silong, at ito ang ganap na babago sa takbo ng kaso. Noong Hunyo 2006, pumasok na ang prosekusyon sa imbestigasyon. Ang nakatalagang piskal ay si Fiscal Ana Ramirez, isang 39 taong gulang na babaeng piskal. Sapat na ang ebidensya. Ngunit itinatanggi ng suspek ang planadong pagpatay. Kailangan nating suriin muli ang talaarawan. Kinuha ng pulisya ang talaarawan ni Elena mula sa evidence storage. Binasa ni Fiscal Ramirez ang talaarawan mula simula hanggang dulo. Karamihan ay tungkol sa ordinaryong buhay. Sa simula ng kanilang pagsasama, masaya ang mga nilalaman. Ngunit ilang buwan bago ang insidente, nagbago ang tono. Laging gabi na umuuwi ang asawa ko. Kagabi, madaling araw na siyang umuwi. Amoy alak. At pagsapit ng Hunyo, lalong lumala. Hunyo 5, sinundan ko ang asawa ko. Mayroon siyang babaeng kasama, malapit sa isang hotel. Nakita ko silang naghalikan. Sobrang sakit. Hunyo 7. Umiyak ako magdamag. Anong gagawin ko? Hunyo 13. Sinabi ko kay mama, alam ko na ang tungkol sa pagtataksil ng asawa ko. Sabi niya, magtiis ako. Pero hindi ko na kaya. Hunyo 14. Muli kong sinabi kay mama, makikipagdiborsyo ako. Sumimangot si mama. Gusto mo bang sirain ang pangalan ng pamilya natin? Sabi niya. Sumagot ako, mas mahalaga ang buhay ko. Doon nagtatapos ang talaarawan. Paulit-ulit na binasa ni Fiscal Ramirez ang bahaging ito. Nawala ang manugang kinabukasan pagkatapos niyang sabihing makikipagdiborsyo siya. Nagkataon lang ba ito? Malinaw ang motibo. Gustong pigilan ng biyenan ang diborsyo ng manugang. Kailangan nating gamitin ang talaarawan para gipitin siya. Muling kinapanayam ni Fiscal Ramirez si Victoria. Gang, De Leon, nabasa niyo ba ang talaarawan ng manugang ninyo? Nabasa ko pagkatapos niyang mawala. Noong Hunyo 14, nakasulat doon na makikipagdiborsyo siya. Hindi sumagot si Victoria. Nagalit kayo noong sinabi niyang makikipagdiborsyo siya, hindi ba? Hindi. Huwag kang magsinungaling. Nakasulat sa talaarawan na nagalit ka. Saglit na nanahimik si Victoria at nagsalita. Totoong nagalit ako. Pero hindi ko intensyong patayin siya. Kung ganoon, anong ginawa mo? Sinubukan ko siyang kumbinsihin na huwag makipagdiborsyo. Sa silong, pinapunta ko siya sa silong para makapag-usap kami ng tahimik. Tapos, matigas ang ulo niya. Desidido siyang makipagdiborsyo. Kaya mo siya pinalo? Umiling si Victoria. Hindi ko siya pinalo. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang karagdagang resulta mula sa crime lab. Ang dugo na nakuha sa martilyo ay tumugma sa DNA ni Elena. Ngayon, sigurado na. Ito ang murder weapon. Gamit ang ebidensyang ito, muling ginipit ni Fiscal Ramirez si Victoria. Nakuha ang dugo ng manugang ninyo sa martilyong ito. Ito ang ginamit mong pamalo, hindi ba? Namutla si Victoria. Hindi na niya ito maitatanggi. Matagal na nanahimik si Victoria. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Masyado siyang mapilit. Gusto niya talagang makipagdiborsyo. Sumigaw siya. Nataranta ako. Kaya mo siya pinalo? Naluha si Victoria. May toolbox sa tabi ko. Kinuha ko ang martilyo para takutin lang siya. Kaya mo siya pinalo? Naluha si Victoria habang nagsasalita. Hindi ko alam kung paano. Pero bigla ko na lang siyang napalo. Bumagsak siya. Natakot ako at niyugyug ko siya pero wala siyang tugon. Siniguro mo bang patay na siya? Oo, hindi na siya humihinga. Kaya mo siya itinago. Kung magsusumbong ako sa pulis, tapos na ako, tapos na rin ang anak ko. May espasyo
sa likod ng pader. Doon ko siya inilagay at sinemento. Magdamag ko iyong ginawa mag-isa. Sino ang nag-withdraw ng pera sa bangko? Ako. Para magmukhang nagtanan siya. Ikaw din ang nag-ayos ng mga damit para magmukhang umalis siya? Oo. Sinunog ko ang ilang damit niya. Kinansuhan ni Fiscal Ramirez si Victoria ng murder at pagtatago ng bangkay. Noong Hulyo 2006, nagsimula ang paglilitis. Noong Hulyo 20, 2006, sa Quezon City Regional Trial Court, nagsimula ang paglilitis. Sa hukuman, may 3 hukom. Sa panig ng prosekusyon ay si Fiscal Ana Ramirez at sa panig ng akusado ay si Victoria De Leon. Sa audience, naroon ang mga magulang ni Elena. Magsisimula na ang paglilitis sa kaso ng murder at pagtatago ng bangkay laban kay Victoria De Leon. Umalingaw-ngaw ang boses ng hukom. Piskal! Basahin ang sakdal. Tumayo si Fiscal Ramirez. Ang akusadong si Victoria De Leon noong gabi ng Hunyo 15, 1992 sa kanilang tahanan sa Quezon City ay pinalo ng martilyo sa likod ng ulo ang kanyang manugang na si Elena Reyes na naging sanhi ng kanyang pagkamatay at itinago ang bangkay sa loob ng pader sa silong. Tinakpan ng semento at yeso at itinago sa loob ng 12 tamataon. Isang mahinang tunog ang narinig mula sa audience. Ang hikbi ng ina ni Elena, akusado. Inaamin mo ba ang sakdal? Dahan-dahang tumayo si Victoria. Bahagi lang po ang inaamin ko. Anong bahagi ang itinatanggi mo? Wala po akong intensyong pumatay. Ito ay isang aksidente. Tumango ang hukom. Abogado, may opinyon ka ba? Tumayo ang abogado ni Victoria. Ang akusado ay nasa proseso ng pagkumbinsi sa kanyang manugang nang mangyari ang aksidente. Hindi ito planadong pagpatay. Piskal, patunayan mo. Inilabas ni Fiscal Ramirez ang mga inihandang dokumento. Ipinipresenta namin ang tala-arawan ng biktimang si Elena Reyes. Ipinresinta ang tala-arawan bilang ebidensya. Binasa ng piskal ang mahalagang bahagi. Petsa Hunyo 114, 1992. Muli kong sinabi kay Mama, makikipagdiborsyo ako. Sumimangot si Mama. Gusto mo bang sirain ang pangalan ng pamilya natin? Sabi niya. Malinaw na ipinahayag ng biktima ang kanyang intensyon na makipagdiborsyo at ikinagalit ito ng akusado. Kinabukasan, pinatay ang biktima. Nagkataon lang ba ito? Sumagot ang abogado. Nangyari ito habang nag-uusap sila. Walang plano. Itinaas ni Fiscal Ramirez ang kanyang boses. Pagkatapos ng pagpatay, perpektong tinago ng akusado ang ebidensya. Itinago ang bangkay sa pader. Nag-withdraw ng pera para magmukhang paglalayas at sinunog ang mga damit ng manugang. Aksidente ba iyon? Nagbulungan ng audience. At higit pa, nagpakalat ang akusado ng masamang tsismis tungkol sa kanyang manugang. Isang kasinungalingan na nakipagtanan siya sa ibang lalaki para sirain ang kanyang pangalan. Yumuko si Victoria. Nagtanong ang hukom. Akusado? Totoo ba? Hindi po ako ang nagpakalat ng tsismis. Ngunit sa pamamagitan ng iyong mga kakilala, kumalat ang tsismis, hindi ba? Hindi makasagot si Victoria. Ipinresinta ni Fiscal Ramirez ang susunod na ebidensya. Ang autopsy report mula sa crime laboratory. Namatay ang biktima dahil sa pagdurugo sa utak matapos paluin ng martilyo sa likod ng ulo. Batay sa anggulo ng palo, ito ay isang malakas na palo mula sa itaas pababa. Ibig sabihin, hindi ito pagkahulog. Tama! Nagprotesta ang abogado. Maaring aksidenteng naihampas ng akusado ang martilyo habang nag-aaway sila. Aksidente! Tumpak na tinamaan ang likod ng ulo. Puno ng tensyon ang korte. Nagtanong ang hukom kay Victoria. Akusado, ilarawan ang nangyari. Dahan-dahang nagsalita si Victoria. Pinapunta ko po ang manugang ko sa silong para makapag-usap kami ng tahimik. Kinumbinsi ko siyang huwag makipagdiborsyo. Ngunit ayaw niyang makinig.
Tapos, sumigaw siya. Nataranta ako. May toolbox sa tabi ko. Kinuha ko ang martilyo. Bakit mo kinuha ang martilyo? Para takutin lang siya. Kaya mo siya pinalo sa likod ng ulo? Hindi ko po alam kung paano, pero bigla ko na lang siyang napalo. Bumagsak siya at natakot ako. Siniguro mo bang patay na siya? Oo, hindi na siya humihinga. Anong ginawa mo? Kung magsusumbong ako sa pulis, tapos na ako. Tapos na rin ang anak ko. Kaya itinago ko siya. May espasyo sa likod ng pader. Doon ko siya inilagay at sinemento. Magdamag ko iyong ginawa mag-isa. Isang buntong hininga ang narinig mula sa audience. Nagtanong ang hukom. Ikaw din ba ang nag-withdraw ng pera? Opo. Para magmukhang naglayas siya. Ikaw din ang nagtago ng mga damit niya? Opo. Sinunog ko ang ilan. Tumango ang hukom. Magpatuloy. Tinawag ni Fiscal Ramirez ang susunod na testigo. Tinatawagan namin si Aling Lourdes Santos. Maya-maya, umupo si Aling Lourdes sa witness stand. Dahil sa cancer, payat na siya. Saksi. Naaalala mo ba ang nangyari noong 1992? Opo. Ano ang nakita mo? Bagong pahid ang pader sa silong. Magulo ang pagkakagawa. Parang minadali. Tinanong mo ba ang akusado? Opo, sabi niya. Ang kumpanya raw ang gumawa. Ngunit sinabi ng kumpanya na hindi sila ang gumawa, tama? Opo, nakita ko rin po ang mga taga-kumpanya. Inayos lang nila ang water heater. Bakit ka nag-report pagkalipas ng 18 na taon? Naluha si Aling Lourdes. May taning na po ang buhay ko. Bago ako mamatay, gusto ko lang gumaan ang aking konsensya. Tumango si Fiscal Ramirez. Wala na akong tanong. Nagsagawa ng cross-examination ng abogado. Saksi, sigurado ka bang mayroon sa likod ng pader? Hindi po ako sigurado. Ngunit kahina-hinala. Tapos na ang testimonya. Sumunod na testigo, ang mediko-legal. Saksi, ipaliwanag ang resulta ng autopsy. Ang biktima ay may bali sa bungo na may sukat na 5 cm by 3 centimeters. Ito ay sanhi ng palo ng matigas na bagay. Posible bang nahulog lang? Hindi po. Ang anggulo ng palo ay mula sa itaas pababa, mga 60 degrees. Ibig sabihin, may pumalo sa kanya. Opo, at may kalakasan. Nag-cross-examine ang abogado. Hindi ba't posible pa ring aksidente lang? Kung titingnan ang anggulo at lokasyon, mahirap sabihing aksidente. Tapos na ang testimonya ng mga saksi. Oras na para sa pahayag ng pamilya ng biktima. Tumayo ang ama ni Elena, isang 75 taong gulang na lalaki, kagalang-galang na hukom. Mabait na anak ang anak namin. Nanginginig ang kanyang boses. Nagtapos siya sa isang kilalang universidad, may magandang trabaho, at nirerespeto ang kanyang mga biyenan. Dahil lang sa sinabi niyang makikipagdiborsyo siya, nawalan siya ng buhay. Sa loob ng 14 na taon, hinanap namin siya. Ngunit nandoon lang pala siya sa silong ng bahay na iyon. Hindi lang pinatay ng akusado ang anak namin. Sinira pa niya ang kanyang pangalan. Tinitigan ng ama ni Elena si Victoria. Kagalang-galang na hukom, sana po ay magbigay kayo ng mabigat na parusa. Yumuko siya at bumalik sa kanyang upuan. Sumunod ang ina ni Elena. Hirap na siyang maglakad, kagalang-galang na hukom. Nanginginig ang kanyang boses at hindi makapagsalita ng maayos. Ang anak kong si Elena ay napakabait. Tumulo ang kanyang luha. Sa loob ng 14 na taon, naghahanda ako ng pagkain sa kanyang kaarawan. Ngunit nasa loob lang pala siya ng malamig na pader. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Sinabi ng hukom, maaari na po kayong bumalik sa inyong upuan. Naging tahimik ang korte. Nagtanong ang hukom kay Victoria. Akusado, may huli ka bang sasabihin? Dahan-dahang tumayo si Victoria. Kagalang-galang na hukom. Wala po akong intensyong patayin ang aking manugang. Nag-alala lang po ako na masisira ang buhay ng anak ko. Kasalanan ko pong itinago ko ang bangkay. Ngunit natakot po ako noon. Sa loob ng 14 na taon, nahirapan din po ako.
Gabi-gabi akong binabangungot. Yumuko si Victoria. Patawad po sa mga magulang ng biktima. Ngunit isa rin po akong ina. Gusto ko lang protektahan ang anak ko. Isang malalim na buntong hininga ang narinig mula sa audience. Sinabi ng hukom, "Tapos na ba ang iyong huling pahayag?" "Opo." Oras na para sa huling pahayag ng piskal. Tumayo si Piskal Ramirez. Kagalang-galang na hukom, hindi ito isang simpleng kaso ng pagpatay. May diin ang kanyang boses. Pinatay ng akusado ang kanyang manugang at perpektong itinago ang krimen sa loob ng 12 na taon. Itinago ang bangkay sa pader, pinalabas na paglalayas, at nagpakalat pa ng masamang tsismis. Iginiit ng akusado na ito ay isang aksidente, ngunit kabaligtaran ang sinasabi ng ebidensya. Sinabi niyang gusto niyang protektahan ang kanyang anak. Ngunit nabibigyan ba nito ng katwiran ang pagpatay? Ang manugang ay anak din ng iba. Ang tanging sinabi ng biktima ay makikipagdiborsyo siya. Napipiliin niya ang kanyang sariling buhay. Natahimik ang audience. Ang mas masahol pa ay ang pagsira sa kanyang pangalan. Sa loob ng 18 na taon, naaalala ang biktima bilang isang masamang babae. Hinanap siya ng kanyang mga magulang sa loob ng 14 na taon. Ngunit hindi siya kailanman umalis sa bahay na iyon. Tinitigan ni Piskal Ramirez si Victoria. Hindi nagsisisi ang akusado. Binibigyan pa rin niya ng katwiran ang kanyang ginawa. Kagalang-galang na hukom, kulang na sa 1 taon bago mag-expire ang prescription period ng kasong ito. Kung hindi nagsalita si Aling Lourdes, hindi kailanman mapaparusahan ang akusado. Ngunit sa kabutihang palad, lumabas ang katotohanan. Oras na para sa hustisya. Itinaas ni Piskal Ramirez ang kanyang boses. Hinihiling ng prosekusyon na patawan ng reclusion perpetua si Victoria de Leon. Umupo ang piskal. Oras na para sa abogado. Kagalang-galang na hukom, ang akusado ay 28 taong gulang na. Masama na rin ang kanyang kalusugan. Totoong nagkasala ang akusado, ngunit hindi ito planado, nahirapan din siya sa loob ng 16 na taon. Sapat na ang parusang mental na kanyang natanggap. Wala siyang criminal record. Sana po ay isaalang-alang ninyo ito. Umupo ang abogado. Sinabi ng hukom. Dito nagtatapos ang paglilitis ngayon. Ang petsa ng pagbasa ng hatol ay iaanunsyo. Tapos na ang paglilitis. Ano kaya ang magiging desisyon ng korte? Noong Nobyembre 3, 2006, binasa ang hatol. Puno ng tao ang korte. Maraming mamamahayag. Ang mga magulang ni Elena ay nasa unahan. 10 ng umaga, pumasok ang mga hukom. Bababa na ang hatol sa kaso laban kay Victoria de Leon. Umalingaw-ngaw ang boses ng hukom. Una, ibuod natin ang mga pangyayari. Binasa ng hukom ang hatol. Ang akusado, noong gabi ng Hunyo 19, 1992, nang sabihin ng kanyang manugang na si Elena Reyes na makikipagdiborsyo ito, ay dinala siya sa silong para pigilan. Doon, nang mabigo siyang kumbinsihin ito, pinalo niya ito ng martilyo sa likod ng ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Agad na itinago ng akusado ang bangkay sa loob ng pader sa silong, tinakpan ng semento at yeso, at itinago sa loob ng 14 na taon. Bukod pa rito, nag-withdraw siya ng pera mula sa account ng biktima. Huminto saglit ang hukom at nagpatuloy. Iginiit ng akusado na ito ay isang aksidente, ngunit hindi ito tinatanggap ng korte. Sumimangot si Victoria. Una, tumpak ang lokasyon at anggulo ng palo. Ang pagpalo sa likod ng ulo mula sa itaas pababa sa 60-degree na anggulo ay mahirap sabihing aksidente. Ikalawa, masinop ang pagtatago ng ebidensya. Ang pagtago ng bangkay, pagpapalabas na paglalayas, at pagpapakalat ng tsismis ay nagpapakita ng plano. Ikatlo, sa loob ng 14 na taon, hindi kailanman sumuko ang akusado. May diin ang boses ng hukom. Itinuturing ng korte na karumal-dumal ang krimen ng akusado. Ang kagustuhan ng manugang na piliin ang kanyang sariling buhay ay hindi dahilan
para mamatay. Sinabi ng akusado na gusto niyang protektahan ang kanyang anak. Ngunit isa lamang itong dahilan. Isang mahinang tunog ang narinig mula sa audience, ang hikbi ng ina ni Elena. At higit sa lahat, nagdulot ang akusado ng hindi mabuburang sakit sa pamilya ng biktima. Pinahanap niya ang kanilang anak sa loob ng 14 na taon at sinira pa ang pangalan nito. Hindi nagpapakita ng pagsisisi ang akusado. Binibigyan pa rin niya ng katwiran ang kanyang ginawa. Inilipat ng hukom ang pahina. Ngunit mayroon ding mga bagay na isinasaalang-alang ang korte. Ang katandaan ng akusado, ang kawalan niya ng criminal record, at ang katotohanang umamin din siya sa krimen. Isinasaalang-alang ang lahat ng ito, ibababa na namin ang hatol. Natahimik ang korte. Hatol. Umalingaw-ngaw ang boses ng hukom. Ang akusadong si Victoria de Leon ay napatunayang nagkasala sa krimen ng murder at pagtatago ng bangkay at hinahatulan ng reclusion perpetua. Isang sigaw ang narinig mula sa audience. Nagpatuloy ang hukom. Ang hatol na ito ay batay sa krimen noong 1992. Magtatapos na sana ang prescription period sa Hunyo 2007, ngunit dahil sa pagkatuklas ng bangkay noong Mayo 2006, na isampa ang kaso 6 na buwan bago ito mag-expire. Tinitigan ng hukom si Victoria. Inisip siguro ng akusado na nakagawa siya ng perpektong krimen sa loob ng 14 na taon, ngunit ang katotohanan ay laging lumalabas. Isang konsensya ang naglutas sa kasong ito. Sana'y maging aliw ang hatol na ito sa mga naulila at maging babala na hindi na maulit ang ganitong krimen. Dito nagtatapos ang pagbasa ng hatol. Pumalo ang hukom ng kanyang gavel, napaluhod si Victoria. Magkayakap na umiyak ang mga magulang ni Elena. Pagkalipas ng 14 na taon, nabigyan ng hustisya ang kanilang anak. Nagpalakpakan ng mga tao. Dinala ng mga guwardiya si Victoria palabas ng korte. Sa labas, hinarap ng ama ni Elena ang mga mamamahayag. 14 na taon kaming naghintay. Naniwala kaming babalik ang aming anak, nalalabas ang katotohanan. Sa hatol ngayon, kahit paano ay nabawasan ang aming sakit. Karapat-dapat lang ang reclusion perpetua. Ang tanging gusto lang ng anak namin ay piliin ang kanyang sariling buhay. Sana'y hindi na maulit ang ganitong trahedya. Nagbigay din ng pahayag ang ina ni Elena. Nagpapasalamat po kami kay Aling Lourdes. Kung hindi siya naglakas loob, hindi namin kailanman mahahanap ang aming anak. Noong hapong iyon, idinaos ang libing ni Elena. Isang maayos na libing, pagkalipas ng 10 taon. Sa kanyang larawan, nakangiti si Elena. Sa edad na 20, hinaplos ng ina ni Elena ang larawan. Anak, magpahinga ka na. Patawarin mo si Mama. Huli na kitang nahanap. Inilibing si Elena sa kanilang family plot. Tapos na ang 18 na taong paghahanap. Samantala, narinig ni Aling Lourdes ang balita sa ospital. Napabuntong hininga siya. Salamat sa Diyos! Mabuti na lang at nagsalita ako. Pagkalipas ng 1 buwan, pumanaw si Aling Lourdes. Ngunit namatay siyang payapa. Nagumaan ang kanyang konsensya. Noong Enero 2007, ibinasura ang apela ni Victoria. Naging pinal na ang hatol na reclusion perpetua. Ikinulong siya sa Correctional Facility for Women. Pumasok siya sa kulungan sa edad na 68. Itinakwil siya ng kanyang anak na si Marco para protektahan ang kanyang bagong pamilya. Naiwang mag-isa si Victoria. Pinatay niya ang kanyang manugang para protektahan ang kanyang anak. Ngunit sa huli, nawala rin sa kanya ang kanyang anak. Pagkalipas ng ilang taon, namatay si Victoria sa kulungan dahil sa sakit. Sa lapida ni Elena, nakasulat, Minamahal naming anak, Elena Reyes, 1964,992, pagkalipas ng 14 na taon. Bumalik ka sa amin, mananatili ka sa aming piling magpakailanman. Kapag ang pinakamalapit na pamilya ang nagiging pinakamalupit na salarin, ang trahedya ay hindi nabubura kahit lumipas pa ang panahon, ngunit ang katotohanan ay laging lumalabas. Tumagal man ng
labanghato na taon, sa huli ay nakamit ang hustisya noong Hunyo 1992, 28 taong gulang na manugang ang nagdeklara ng diborsyo. Pinapunta siya ng kanyang biyenan sa silong, pinatay gamit ang martilyo at itinago sa loob ng pader. Sa loob ng 14 na taon, isa itong perpektong krimen, ngunit ang konsensya ng isang kasambahay ang naglantad sa katotohanan. Ang kasong ito ay nagbibigay sa atin ng maraming aral kung gaano karaming trahedya ang nangyayari sa ngalan ng pamilya. Pinatay ng biyenan ang kanyang manugang para protektahan ang kanyang anak. Ngunit sa huli, nawala rin sa kanya ang kanyang anak at namatay siyang mag-isa sa kulungan. Ang tanging gusto lang ng manugang ay piliin ang kanyang sariling buhay. Hindi niya mapatawad ang pagtataksil ng kanyang asawa at gusto niyang makipagdiborsyo. Mali ba iyon? Ngunit ang kapalit ng kanyang desisyon ay kamatayan. Sa loob ng 14 na taon, hinanap siya ng kanyang mga magulang. Paulit-ulit silang pumunta sa istasyon ng pulis at nilibot ang buong bansa. Ngunit hindi kailanman umalis ang kanilang anak sa bahay na iyon. Naghihintay siya sa kanyang mga magulang sa loob ng malamig na pader. Kung hindi nagsalita si Aling Lourdes, ano kaya ang nangyari? Hindi sana mapaparusahan si Victoria dahil sa prescription period, mananatiling nakatago ang katotohanan. Ngunit ang katapangan ng isang tao ang nagbago sa lahat. Bago mamatay, ibinunyag ni Aling Lourdes ang kanyang pagdududa. Ang katapangan niyang iyon ang naglabas kay Elena mula sa pader at nagbigay ng hustisya. Sa pamamagitan ng kasong ito, natutunan natin na ang katotohanan ay laging lumalabas, gaano man ito katagal itago. Sa huli, ay lalabas din ito sa mundo at na ang pangalan ng pamilya ay hindi maaring gamitin para bigyang katwiran ang lahat. Ang pagprotekta sa anak ay hindi dahilan para pumatay. Ang dangal ng pamilya ay hindi mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang tao. Si Elena ay payapa nang nakahimlay sa tabi ng kanyang pamilya. Tapos na ang 14 na taong paghahanap. Kahit huli na, nabigyan ng hustisya ang kanyang sinapit.